curious ako dito, no? Kasi alam ko nung tumakbo na sa pagka-senador si Leila de Lima, you tirelessly campaign for her. Yung hawak-hawak mo laging stand ni Senator de Lima. All throughout the campaign, di ba, noong 2022. Tama? Yeah, Okay. kapagod. Ako lang daw yata yung tumakbong citizen na tumakbong senador pero wala sa balota yung pangalan ko. Nakakapagod. Ang gusto ko malaman honestly, no, how does it feel, Attorney Dino, na after everything was said and done, after nung lahat ng pinagdaanan ng Senator Leila at ninyo, she's on her way back to the legislature, in particular sa House of Representatives, after everything that was done to her. Medyo naluwa ako sa tanong mo, no? Ano ba? Nung pakita gustong tanongin about this, kasi talagang na-monitor kung gaano kakasipag nung campaign na yan. I didn't have the time to reflect there. Alam mo, kwento ko lang, Christian, nung after the 2022 elections, ay pagod na pagod ako. Siyempre, ang sakit sa puso nung nangyari, di ba? We were all hopeful after the elections. And then, ganyan yung nangyari, no? Tapos, habang nag-aaral ako abroad, yun yung time na muntik ang patayin sila Leila de Lima. Alam mo yun? Yeah, no, hostage. Sabi ko nandun ako, hindi ko mapapatawad yung sarili ko na yung kliyente ko kung namatay. Kasi it was even more painful than waiting for the bar exams nung hindi namin alam kung buhay o patay. Alam lang namin na may hostage incident na nangyari, di ba? Kung maalala mo yung kwento na yon, si Leila de Lima pinasok ng 3 Abu Sayyaf. 3 Abu Sayyaf yung sinubukan pumasok sa kanya. Ang gate supposedly pag pumapasok kami sa Camp Crame, unang gate, kakapkapang ka, may pangalawang gate, kakapkapang ka ulit, may pangatlong gate, tsaka ka lang makapasa sa quarters niya, may mga tore doon. Pero nagtataka naman kami, ba't nawala lahat yung mga gwardiya at 6:30 a.m. at bukas lahat ng mga gate, no? Having said that, may isang nakapasok. Sabi, ma'am, patawag ka ng C-130, patawag ka ng Hammer, bubuwi ako sa Sulo, patawag ka ng mga media, kinaladkad siya doon sa bed niya, nakapantulog lang siya, na yung tuhod niya, gas pa sa sahig, no? Pinalipit siya, nilagay yung kutsilyo dito niya, 'di ba? Tapos nung nakalagdi na yung kutsilyo, sabi niya, teka lang, wag mo muna masyadong idiin, teka lang. Ayan, sabi niya, hindi na pwede, ma'am. Ayan, nung humingi sila, hindi tumating yung media, hindi tumating yung Hammer, hindi tumating yung C-130, sabi niya, pasensya ka naman, papatayin na kita. So nagdasal na ng Muslim, 'di ba? Nung nagdadasal ng Muslim, dito yung kutsilyo, si ma'am nagdasal na rin na Lord, make it quick, make it less painful. Biglang nauhaw yung Abu Sayyaf. Saka ewan ko kung para bang iinom siya ng maraming tubig bago niya gawin yung karumbal-dumal niya pagpatay kay Leila de Lima. So nung humingi siya ng tubig, si Colonel Pespes, sabi niya, pahingin tubig. Nung binibigay sa kanya yung tubig, binaril siya. Nung binaril siya sa ulo, buti lang sharpshooter, nag-splatter pa yung dugo kay Leila de Lima. Nag-splatter yung dugo sa kanya. Tapos nalaglag doon sa kama niya. So, alam mo yon, pero the same night, doon pa rin natulog si Leila de Lima sa quarters niya yun. Doon sa kama niya pa rin, pinalitan lang yung bedsheet at pinabindisyonan daw, no? Grabe yung pinagdaanan talaga ni ma'am, no? So parang ako, noong 2022, pagod na pagod, as in super pagod ako after, nag-aral ulit ako, saka ako nag-aral sa Hague Academy after nung masters ko, kasi sabi ko wala pa akong bandwidth mag New York bar. Sa pagod ko, no? And then after itong ito na nga, biglang pagbalik namin na acquit. Nakawala muna, nag-bail, tapos na-acquit si Leila de Lima. Tapos sabi niya ayaw niya na muna. In-arrange ko yung tour niya all over sa US supposedly. Harvard, Columbia, New York University, NYU, Fordham, the US Capitol, wanted to listen to her speech. In-arrange ko lahat yan. Naka-arrange na lahat, di ba? Talagang pati lahat ng mga hotels niya, ganyan. Biglang sabi niya last minute, hindi ko pa kaya. Pagod pa ako. I still need to reclaim my life. So, usapan na yung sa posibilidad na pagtakbo niya, nung inayos na yung yung pagtakbo niya, kasi yung ML party list sabi, ma'am, kailangan ka ng serbisyo publiko, nakumbinsi na naman siya na tumakbo. No? So, last minute na naman, nangampanya. No? Para bang, for us, it is just really surreal. It is just really surreal na nakabalik na naman siya sa serbisyo publiko. Andiyan na naman si Bob. Kasama ko siya kagabi. Sabi niya, di ba, sanay naman tayo dito.
sanay naman tayo sa ganito na wala tayong pera. Wala kaming kapera-pera sa ML Party List. Ako na naman naghahanap ng kung ano-anong possible na pwedeng gawin para lang makapag-print ng mga paraphernalia. Sabi niya, di ba sanay naman tayo dito sa ganitong klaseng laban? Nagtigilan kaming lahat ng mga abogado diyan pro bono. Ma'am, pwede naman po next time, hindi na po ganito kahirap ha. Yun lang nasabi namin lahat. Tapos nagtawanan na lang kami. Nagtawanan na lang kami na parang, ma'am, pwede naman hindi na ganito kahirap ha. Tapos pati siya natawa na, alam mo. Kasi all present na naman yung mga abogado niya kagabi. Kasi dati, every week kami, twice a week, maghihiring kami, 8:30 ng umaga. Tapos 3 yung kaso, minsan 8:30 hanggang 5 o'clock PM kasi may pangalawang kaso sa Muntinlupa. Quezon City kami, wala pang Skyway noon, magbabiyahe kami. Grabe. Grabe yung hirap. Tapos bilang, wala na, nakawala na siya. So hindi na kami masyadong nagkikita regularly. Tapos first time ulit kami nagkita-kita lahat kahapon. So, parang na-miss natin. At tapos ang pagkain lang namin kahapon, sinigang, yung ano tawag dito, yung galunggong, tsaka syempre laing kasi Bicolana. Yun yung paborito namin pag bago kami umalis lagi. Yun ulit ang pagkain, parang real fashion parang ito pa rin yung pagkain natin after all these years. Pero yeah, super happy, super surreal na ganyan yung naging journey namin, no. And may time na hindi kami naniniwala na meron pa bang rule of law sa Pilipinas, pero we continued fighting, not because we believe na andyan naman yung rule of law and the law will be on our side, but rather ang lagi naming sinasabi is it is worth fighting for. The rule of law is worth fighting for. There might not be rule of law right now, but we have to be here for the long haul, and we have to go through the process because it's the only process we have. Even if we don't have faith in the process right now, even if the process is compromised, it is the only process we have. So sabi rin ni Laila de Lima, we have to go through the process because the process can only be strengthened if we participate properly instead of refusing to be a participant, diba? Kasi kung hindi, talaga mako-compromise yung institution. And then kung una, hindi namin alam kung kasi meron namang offer si Laila de Lima to go into asylum, ni-refuse niya. Bumalik pa nga siya sa Pilipinas, nasa abroad na siya noon. Bumalik pa siya sa Pilipinas para harapin ito. Parang kami, ano bang ginagawa nito? Noong una. Pero siguro, mas may foresight siya kaysa sa amin na eventually things will go right. And eventually, ang laki rin ng natutunan natin. And I think, ang laki rin ng natutunan ng justice system.